Ang unang set dito sa must-win match sa pagitan ng Cool Smashers at ng Lady Jet Spikers ay nakuha ng Good Vibes team ni Coach Tai Bundin. Panoorin natin ang mga highlights ng set number 1. Various players attacking from different spots on the court. Sumabay ang Lady Jet Spikers sa unang bahagi ng set, pero sa dulo, it was the power of Alyssa Valdez from the service line as well. Yung mga palihis na atake ni Pao Soriano and the power spikes of Dao that really gave the Cool Smashers the victory in set number 1. Hindi na nagpatumpik-tumpik itong Cool Smashers. Maagang 6 na puntos sa kalamangan at 10-4 at mas kinakadikit sa 16-14 ang Jet Spikers. Masyadong mabigat si Dao, si Pao at si Alyssa. And in the end, yung first ball dito ng Jet Spikers gave up 5 service aces. Bagay na sadyang naging problema para dito sa team ng Jet Spikers. Kahit hindi na sila nakahabol laban dito sa Cool Smashers. Maraming salamat muli sa inyong pagtutok ngayon dito sa SND. Anton Rojas kasama si Coach Ronnie Magsanok, and we also have Pawi Versosa as our panel at large. Parang kulang sa gana itong Lady Jet Spikers dito sa laban na to. Matamlay ano to, no? Matamlay, Coach Ronnie. Oo. Ang hindi lang matamlay yung unforced errors nila, 7 eh. Pero hindi naging lucky 7 para sa kanila yon. Instead, that was 7 free points na kinuha ng Cool Smashers para sa kanilang 9-point na panalo doon sa first set. Semana back set para kay Sangwang. Shout. Binigay dito kay Galanza who goes cross court. Antipuesto keeps it alive. Capanos. Binigay dito kay Kutika. Dami mo kailangan bantayan. Shout sa gitna. Kutika sa open. Alyssa sa back row. Cabanos has that blocksery. That's a quick set para dito sa kanyang open hitter. Beating the double block. 2-point lead. Hawak ngayon ng Cool Smashers. Importante para sa Lady Jet Spikers, huwag sila iwanan dito sa second set. Mahirap. It's going to be very hard to do what the Cool Smashers did sa kanilang huling laban, which was fall behind in the first 2 sets tapos naghabol at kinapos sa dulo. At ito ang ating mga leading scorers, Valdez and Galanza, 11 points combined. Sa kabila naman, Tapi King Yongko. Paambon-ambon lamang na puntos para sa Jet Spikers. At ito ang pangalawa na best attacking team dito sa ating kompetisyon, ang team ng Cool Smashers. Sangwang gets the point off the block. Sangwang only 8 points in their last loss. At makikita natin itong si Sangwang. She also had 1 service ace in that defeat sa kamay ng Perla Spikers. Number 21 scoring at a total of 87 points patungo dito sa labang ito, ang huling play date ng ating quarterfinals. Ito ang ikapitong laban ni Sangwang as a reinforcement para sa Philippine Air Force. And bilis, ano? in 2 out of 6 matches, she scored below double digits. Right. So much is really expected from her. Yes. Para manatili pa ang chance nila na makapasok sa semifinal round, which is going to be a very difficult task. Now that natalo sila, Coach Ronnie, in the first set. Totoo yan. Pero sa kanila, tinitignan lang nila, makuha muna itong pangalawang set. Dahil binomba sila ng gusto at natambakan sila doon sa unang set. Good start para sa kanila, 2 straight points para makatabla, 3-all. Unforced error nangyari para kay Gemma Galanza. Maganda pa ang pwesto ng Lady Jet Spikers sa puntong ito after a slow start dito sa set number 2. Cabanos binigay kay Kutika. Great save by Sangwang. But Yongko could not make the connection. Balikan muna natin si Pawi Versosa. Anton and Coach Ronnie, today kumukuha ng lakas ang Cool Smashers from the fact na natalo na nila yung Lady Jet Spikers ng 2 beses noong elimination round. Pero kanina nga nakwento sa akin ni Alyssa Valdez that even if the odds are in their favor, they know better than to underestimate the Lady Jet Spikers. Lalo na't galing naman din sila ng talo at malakas pa rin yung Lady Jet Spikers kahit papano. So aside from their slight advantage, naniniwala si Alyssa that their biggest weapon na lang today siguro
siguro is the fact na they know that they can claim today's win. They believe that they can claim today's win. And so positivity and optimism really plays an important role at this point of the competition for them. Sinabihan din sila ni Assistant Coach Oliver Almadro na tibayan na lamang nila yung kanilang mga loob and they will ease through today's game. Anton and Coach Ronnie. And I would think, just to add to Paui's report, Coach Ronnie, na advantage sa Cool Smashers na sila ang unang naglalaro. Totoo yan. Because they can put pressure Yes, on totoo Perlas yan. later on. At ang nakikita ko pang isang malaking pabor sa kanila, mas bata sila. I think fresh legs will has to be factored in dito sa ating huling play day dahil sabi mo yung mga reinforcements, 7 laro na, di ba? Eh, yung mga local players. Ilang sunod-sunod na yan, di ba? Cabanos, binigay dito kay Alyssa Valdez. Right in between Yonko and Tapik. It's not just being the best player in your team. It's also having that humility to play behind who is supposedly the top player, the top gun. Yun ang ginagawa ni Laura Shout. Pwede mo siya yung magiging primerong point of attack eh. Pero sino magiging middle hitter? Sino magiging middle blocker? Laura Shout sending that one long. Laura seems to be a very level-headed person. Kitang-kita mo eh. Oo. Siya ba yung marami nang napuntahan dito sa atin? Napunta na ng Palawan. Nakakatawa itong mga ating mga reinforcements. Talagang umiikot sa buong Pilipinas eh. Pao Soriano getting a gift. At sabi ng Jet Spikers, overreaching. Pero ang puntos binigay sa Cool Smashers. Si Laura, Coach Ronnie, yung mahilig sa pansit at sisig. Nako! Excuse me. Mamaya sa technical timeout. Dalhan ko nga ito. Saluhan na rin natin. Ay. Semana, binigay dito kay Cases. Valdez, too strong, hitting it long. Rare attack error coming from the Phenom. Ang tanong ko, Anton, nakatikim na ba siya ng tuka? Di ba? Kailangan. Baka pag natikman niya yun, mukasim ang mangyari sa kanya. 1 point lead na lamang tangal ng Cold Smashers. Better start para sa Jet Spikers. Hindi katulad dun sa first set na kung saan 10-4 agad yung talaan pumabor sa Cold Smashers. Gutica receiving that one. Cabanos binigay kay Valdez who breaks down the wall and ties the match up at 7 dito sa set number 2. 211 spike points. Patungo dito sa larong ito plus 8 blocks, 8 block points and 28 service aces. Hard to guard, tough to defend. Ganda nung ating segue. Sabay na Jinx, patawad. Diamond muna tayo, magbabalik po ang Premier Volleyball League dito lang sa SND. Hi Ate Pau, I'm Kenji Delion from Bacoor, Cavite. During your free time po, ano po yung pinagkakaabalahan nyo? Thank you. During free time, sa pag wala kaming training, nag-extra workout ako, tambayan ko sa gym. Sipag, Coach Ronnie. Ako, pag free time ako, tambayan ko sa kusina. Hindi, gumagawa ko ng mga juice. Oo, para hindi ka masyadong kumain na marami pero mabusog ka. Pero sa kanya, always trying to stay in peak shape. Hindi, Coach, feeling ko sa free time mo, gumagawa ka lang ng volleyball o basketball notes. Bukas, magkasama tayo. Hindi, nagawa ko na eh. Hindi pwedeng mauna yung notes Okay. sa food time, saka sa family time. Okay, okay. Lagot tayo sa pamilya natin. Palo ka. O nga pala, paalala sa lahat ng mga NBA fans, bukas po, NBA on ABS-CBN. Abangan natin yan. 9 AM po sa Channel 2. At kami po ang makakasama niyo bukas ni Anton. Tama, Channel 2. Kasama rin natin si Boom Gonzalez at si TJ TJ Manotok At all saka the way. si Papa Bear. Papa Bear Oo. from Oakland, California. Samantala, Dow off the hands of Semana and Antipuesto. Back set para kay Antipuesto. And Antipuesto gets the point para sa Lady Jet Spikers. Hindi lang dumidikit ang Jet Spikers laban sa Cool Smashers. Dito sila nang may hawak na kalamangan. Nakita mo yung delay ni Wendy Ann Semana. At hindi rin nakachempo ng gusto itong si Dow para makadepensa ng maayos. Isa kalamangan ng Jet Spikers. Cabanos, binalik dito kay Dow. Semana.
Sangmuang sends that long. Tabla na tayo rito at 9 all. Mas mabilis kumilos ang Jet Spikers. Nagising na yung D1 nila, yung kamalayan. Litaw na. Kanina mabagal kumilos. Medyo malungkot. Pero sa ngayon, hindi lang lumalaban. Kanina lumamang na. Pero ngayon, tabla tayo. 7 na puntos pareho. Ang Smashers at ang Jet Spikers. 10 excellent sets para kay Alex Cabanos. Semana, back set para kay Sangmuang. Sangmuang gets the point para sa kanyang kubunan. On pace for a double-digit output performance itong si Sangmuang. Kailangan. Anytime she scores in double digits, namimilig ko sila. Talagang napapagod na gusto sila Topic, sila Kase, sila Antipresto. Sinabi mo nga, Coach Ronnie, na long-time player na dito sa Pilipinas, itong Thai lady na si Sangmuang. Totoo yan. Manlalaro ni Coach Nes Pamilar para sa Cagayan Valley Rising Suns. Nagkampiyon na po yan sa kasaysayan ng BD. Katulad ni Jeng Wally, ang balik Pilipinas dahil maganda yung naging relationship nila sa kanilang mga coaches. Si Jeng naman kay Coach Roger Gurayev. So may pinagsamahan at may pinagsamahang nakapagpanalo dito sa Pilipinas. At sinabi rin sa akin ni Paui Versosa kanina na kaya Pitoy yung naging nickname nitong si Sangmuang. Kasi yung Toy daw, yung talagang tawag sa kanya ng kanyang mga teammates. Pero yung P, dinagdag na lang kasi P means ate. Ayun. Pitoy. Pitoy. Ate Toy. Atoy ko. Iba yun. Iba si Fortune Cookie. Dumami na masyado yung vowels. Atoy. Pitoy na lang. Pitoy. 2-point lead. Para sa Jet Spikers, unang 22 puntos, 12 sa kanila, 10 para sa Cool Smashers. Back set para kay Galanza. Masyadong mababa yung palo. Puntos para dito sa Lady Jet Spikers. At napapansin ko rito, nanganganak yung unforced errors para sa Cool Smashers. Sa unang set, sila ay nagtala lamang ng 6 o 7. Pero dito, tingin ko, malapit na rin sa numero nyo. Mahaba pa itong ating pangalawang set. And Shout has got to make some noise here in this match. Of course, dahil bantayado na yung Wing Spikers, kailangan magbigay ka naman sa gitna. Better ball distribution na hinahanap ni Alex Cabanos para sa kabuuan ng Cool Smashers. Semana. Daw. Cabanos. Binigay dito kay Valdez. Valdez, one more try. This time had to adjust. Semana, back set for a running Yonko, and Valdez and Soriano slam the door shut. Quick reaction time para kay Ineng Valdez. Makita mo, siya yung nag-adjust ng tira. Biglang isinara yung pader together with Pao Soriano. That's a block point para dito sa Cool Smashers. Lead down to 1. Para sa Jet Spikers. Ganda ng pasa. Ganda ng pasa ni Wendy and Semana. Saktong-eksakto. Very low, quick set. Beating the net defender. Ayan, no? Sakto yung bigay. Ang lambot ng pasa. Nahuli na si Pao Soriano. Ayan ang experience na taglay nitong si Wendy and Semana Kutika. Valdez will give up a free ball. Abanto. Semana. Attack from the middle. Doesn't go. Soriano naman. Casas could not get it through. Cabanos, binigay dito kay Valdez. Too strong on that attack para kay Eliza. And they have tied their biggest lead. Tatlong kalamangan dito ng Jet Spikers. Masyadong maraming unforced errors para dito sa team nila Eliza Valdez. That's hurting them right now. Cabanos. Valdez. Tuloy pa rin ang rally. Semana trying to find the open spot sa likod. Had the right idea. Tinulak lang niya sa dulo. Actually, wrong footing na ron si Dao, pero hindi kumonekta itong si Semana sa fake dump. 15-13 ang ating talaan pabor sa Lady Jet Spikers. Attack from the middle is good for Nene Tapik. And we will head to this technical timeout with the Lady Jet Spikers leading the Cool Smashers 16-13. Hi, I'm Ailmay Calvin from Nasugbu, Batangas. Hi, Tanong ko lang,
naisip po ba na sumali sa beauty pageant? Hi, hindi pa ako sumasali na beauty pageant, pero next year, sasali ako Miss Universe agad. Ganon! Nakakatuwa talaga itong si Yari Yongko. May kapatid ito si Yumi Yongko eh. Pero itong si Yari laging masayahin talaga yan. Very good competitor. Of course, from Lasal, Lipa. Itong si Yari Yongko. And she has the height, she has the body Uh-huh. of a beauty queen. Confidently beautiful. Ito nang balik dito ng Cool Smashers. They have to fight back early. Pagtawid ng second technical timeout dahil unti-unti tumataas ang kumpiyansa ng Jet Spikers sa pumumuno. Itong si Wendy Ann Semana at ni Nene Tapik. Balmaceda could not receive it properly. Free ball, mapupunta dito sa Cool Smashers. Cabanos, binigay dito kay Soriano. And both teams, both playmakers, hinahanap yung punto sa gitna on low and very quick sets. Pau Soriano, tinalo itong si Pitoy sa kanyang net defense. Ang bala ng Philippine Air Force, they are the #1 digging team. They are also the #1 receiving team. But in terms of blocks, #6 lamang sila. Nasa dulo. Tabla na tayo, tatlong sunod-sunod na puntos kinuha nila Baldo. Sa pagbura sa 3 puntos na abante kanina, ang Jet Spikers pagtawid ng second technical timeout. Nako! Service ace na naman para kay Eliza Valdez. The only player to have over 30 service aces in the competition thus far. 4 straight points, napa-timeout si Coach Jasper Jimenez. Nang ganun-ganun yung lamang natin na 3. Porsentuhan natin yung receive. Kailangan kapitan natin yung receive. Huwag tayo pumayag na ganun lang kabilis nilang hinahabol yun. Okay, kapitan natin kasi yun ang problema natin. Naging problema natin yung receive natin. So, receive, kapitan natin yung receive. Para makapag-play tayo, okay? Yes, yes. Much needed timeout para kay Coach Jasper Jimenez kasi nga nabura agad ang kanilang 3-point lead. 4 na magkasunod na puntos, yan ang naitala ng Cool Smashers. And we have Joanna Maraginot. Yun. Dami niyang teammates dito eh, di ba? Naging teammates. Wala pang pasok eh, no? Wala pa ata, Oo, Coach. wala pa. Valdez. Cabanos. Uy. That's a lost opportunity para sa kanila. And they pay by giving up that chance ball. Ang talino maglaro nitong si Nene Tapik eh. Alam niya, scramble, nawala sa transition yung kalaban. Pinaluan lang niya na mahaba at saka solid. From Davao, itong si Nene Tapik. Kababayan ni Antipuesto. Dow. Semana, quick attack para kay Antipuesto. On cue. Dalawang magkababayan. Gumawa ng paraan. And again, down the middle, they score. Anytime you give up a free ball at this stage of the competition, ay talagang parang pinaparusahan mo ang depensa mo dahil babalikan ka agad ng matindi ng kalaban. Rakrakin. It's a free ball for the Lady Jet Spikers. Semana. High set para dito kay Sangwang. Down by 1, now up by 2. 2 straight points. Coming off that timeout si Coach Jasper Jimenez over the double block. Kaya naman, napa-timeout si Coach Ty Bundit. Kailangan lamang na tayo eh. Diba? Hindi pwede makasakali. Okay, we have to make sure in every point, we have to execute properly. No experiment, no spectacular, execute properly, okay? Come on! Paano coverage siya? Okay. Yes, Coach. 1, 2, 3. Shola Alvarez. Nakaabang na lang dahil ang kanyang kupunan nasa semifinals na. Gumagawa ng game plan si Coach John Labella. Pag tinignan mo yung mga players pag naka-uniform sa kapag naka-casual clothes, ibang-iba, no? Mas matatangkad yung mga yan pag nakita yung sila sa labas. Larger than life, ika nga. And this is a rebound play para kay Dow. They lost a 1-point lead. They were down by 2 points earlier, but she comes up with that
smash of a point. Isa, kalamangan ng Jet Spikers at 19-18. My mistake, wala pa sa semifinals ang kupunan ni Shola Alvarez, ang Lady Warriors. They still have to get a victory sa huling laro sa quarterfinal round, which is against the Perlas. Ang nakaabang na sa semifinals, of course, are the Water Defenders, yung team ni Gretzel Soltones, pati yung kupunan ni Jovi Prado, yung Power Smashers. Yun ang pinaka, kumbaga, naningit. Kapag pinag-usapan natin yung mga teams na nasang papasok, may malaking chance ang pumasok dahil maraming umaasa. Perla Spiker sana ang dapat makakapasok, pero eventually Power Smashers pa yung nakadungaw ng bintana at nag-aantay sa semis. And that's how important winning in 3 or 4 sets is, dahil mas mataas yung puntos na makukuha mo if you win fast. Alright. At saka walang puntos na makukuha yung kalaban. Walang 1 point. Kasi kung 5 setters po yung laban, wala kang full na 3 points. 2 points sa mananalo, pero merong 1 point kung hindi makakalusot. Kaya may 2 puntos ang Philippine Air Force eh. 20-19 ang ating talaan, pabor sa Lady Jet Spikers. Valdez. Grabe itong si Eliza. Kotika! A lot of power on that attack. Pag pagod na pagod ka na, it's the toughest mind who normally makes the little plays. And the little plays eventually turns into a bigger picture. Now completing that Eliza save, but Eliza's thumbprint all over that last point para dito sa Cool Smashers. 20 Jet Spikers, 20 Cool Smashers, pangalawang set. It's that 3BB connection going to work. It started with the defensive play ni Valdez. And now finishing it on offense. Kaya lang, masyado mababa yung serve nitong si Alex Cabanos. Tigil ang momentum, napapamewang si Coach Tai. Napag-good vibes naman si Coach Oliver. Nakita ko eh, sumigaw eh. Kotika from the middle. Nakaabang ang tatlong Lady Jet Spikers. Too strong on that very difficult cross-court attack para kay Kotika. Wala nang angle to work with. Number 6 and blocks, only 63 block points para sa Jet Spikers. Actually, hindi rin kataasan para dito sa Cool Smashers. Pang-5 sila with only 71 block points. Dow returns with a bang. Pag nakabuelo, no? Pag maganda yung pasa. From the opposite side naman, nakabawi itong si Dow. Bali wala sa kanya, kaliwa kanan, gitna. No problem. Now Eliza Valdez goes back to her favorite spot. Cases too low on that attack. Kanina, 20 Jet Spikers, 20 Cool Smashers. Ngayon, 22 na puntos para sa ating dalawang teams. Laban na natin yan, lalo na sa floor defense. Ha? Joy, tapat muna tayo sa block. Tapatan mo muna. Kasi sa'yo talaga fault yun, palo na gano'n. Ang maabangan mo, yung down. Kaya yun ang ilalak mo. Kung hahabol si yung gitna, ang bablakin niya yung cross. So ilak mo muna to. Okay? Huwag natin nilagan yung palo ng foreigner. Laban na natin yan, ha? Andiyan sa loob eh. Kunti na lang, ha? Bulawin tayo. Isang magandang receive tayo para makakuha tayo ng magandang play. Okay? Well, we heard the urgency sa boses nitong si Coach Jasper Jimenez. Ayaw nila sayangin ang kanilang tinarbaho dito sa set na ito, Coach Ronnie. Yes. Parang sila yung nagsaing. Pero sa ngayon, gustong hainin ng Cool Smashers yung mainit na kanin. Although meron pa namang ilang puntos na pwede pang pagpalitan. But this is a crucial first ball na kanilang gustong isagot laban dito sa high-flying, high-scoring teammate ng Cool Smashers na si Dow Taupin. Semana. Running attack para kay Yari Yonko. Yari Yonko, primerong scoring weapon ni Wendy Ann Semana. Another slide play. Nahuli yung sara ni Laura Shout. That's a good decision coming from Wendy Ann Semana. Bilis din tumakbo nitong si Yari Yonko. Sa kantas din tumalo. Quick attack naman para dito kay Shout. Tuloy pa rin ang rally. Yonko. Rakrakin, pops it up. Cabanos, binigay dito kay Galanza. Off the blockers. Semana, tossing it up. And Joy Cases gets the point. Sabi ni Coach Jasper kanina, trabahuhin ng floor defense
Yun ang lamang nila eh. Pero sa ngayon, ang lamang nila ay 2 set points kontra sa Cool Smashers. No problem, ha? Get one, ha? Ha? When did he... Hey, one good attack. We really need one good attack. So it will serve up, di ba? Serve up, one receive, 1 point. Okay? Hey, in transition, like, pag nagkabalik ka ng bola, huwag kang manggaling dito. Pag nakita mo, pumunta ka na agad dito. Pwesto mo. Hey, Huwag kang mauna. Specific instructions Yes. para kay Lai or Eliza Valdez mula kay Coach Oliver Almadro. Kasi nababantayan yung atake nila eh. Nabasa kanina yung basa ni Cabanas para kay Laura Shout. At nung sa kabilang balik na play, Joy Cases, the Gazelle scores against the Cool Smashers. Valdez is able to get a much-needed point para sa kanyang kubanan. Good first ball para sa Cool Smashers. Yun naman para sa kanila, eh hindi nila kalakasan gaano yung reception. They're only number 4 at 28%. Sumalit ang best receiving team, kanilang kalaban sa kabila. Ang Jet Spikers na may 31% accuracy rate sa kanilang reception efficiency. And Ivy Remulla, Ate Ivy, ties things up at 24 all, Coach Ronnie. Miss Ivy Remulla, once upon a time was the top server dito sa ating competition before the reinforcements came along. A fixture sa starting unit ni Coach Ty Bundit. Shot in the arm. Dala ni Miss Ivy Remulla para sa Cool Smashers. Saving another set point. Valdez, Cabanos, this is for the lead. Drop ball, popped up by Semana. Balik ang bola dito kay Joy Cases. Cabanos, binigay kay Valdez. Tuloy pa rin ang rally. Galanza, one more time para kay Valdez and she breaks down the wall. Big defensive plays para kay Cabanos, para kay Gemma Galanza. When we talk about big, Valdez always comes out in big situations and kadalasan she comes out on top, hitting the double block, giving her team their first set point. 25-24 para sa Cool Smashers. Cases, Ivy Remulla digging it up. Here's Valdez. Tuloy pa rin ang rally. Balmaceda gives it back to the Cool Smashers. Cabanos, binilik kay Valdez. And Eliza Valdez saving the day. 26-24. Stay in your seats for the third set. Panoorin natin muli. Eliza Valdez soaring and scoring for the Cool Smashers. Good vibes all around. At lamang na po, 2-0 with a come-from-behind win sa set number 2 ang kubanan ni Coach Ty Bundit. Magbabalik po kami dito sa SNA para sa set number 3 ng quarterfinals ng Premier Volleyball League Reinforced Conference.